Mga kapatid, alam niyo ba na National Literature Month ngayon? Alam mo ba? June. Kaya Ayan. naman makiisa tayo sa pagdiriwang nito sa pagbisita sa isang kakaibang book museum. Saan kaya yan? Saan nga ba? Malalaman Yan. natin. Dito makikita ang ilang rare collection ng mga libro mula pa sa iba't ibang bansa. Pasyalan natin yan kasama ang pambansang good boy na si Mon Gualvez. Mon, may nabasa ka bang libro dyan? Good morning, Mon. Good morning, Lia, Bayaw at mga kapatid. Napakalaking libro naman ito. Ayan o. Pero ayan, Lia, nako, patuloy pa ako nagbabasa at naghahanap ng mga reading materials dito sa Book Museum Ethnology Center. Dito po yan sa Marikina para may idea lamang kayo. At etong nasa harapan ko, ito yung bubungad sa inyo kaagad dito sa lugar kung saan yan po yung kabuuan ng history ng Philippine Publishing. Alam niyo, yung nag-design niyan, si Leo Aguinaldo, isa siyang renowned visual artist na galing pa ng Cordillera. Pero mabalik lang ako dito sa museum, 2013 pa nga ito itinayo na nasa 300 square meters. Nahahati ito sa 3 building, pero itong uuna natin bibisitahin o titignan, itong first building na kung saan ito yung mga reading materials talaga. So maganda, pasukin natin dahil dito sa loob, makikita yung iba't ibang libro galing sa iba't ibang mga bansa. Nandiyan yung sa Bhutan, sa Bolivia, sa Corsica, sa Cuba, maging sa Slovakia at saka sa Republic of Palau. Meron din mga libro galing sa Sarajevo. At syempre, kung meron mga international books, meron din mga local reading materials gaya ng na meron pang travel, pang education. Nandiyan din yung mga children's books para sa mga bata. At of course, history na mga gamit talaga ng mga nagbabasa para sa research. At saka yung mga talagang kumbaga, book lovers, kung masasabi natin. At nandito nga ako ngayon, no, ilan sa mga highlights na nandito sa Book Museum ay ito. Ito lang naman mga kapatid, ito yung smallest book, napakaliit, no, in the world. Galing pa yan ng Germany, habang nandito rin, parang, mababasa mo ba to? Pero ang nakalagay dito, according sa mga kasama natin, ay yung Lord's Prayer. Galing pa itong Germany. Andito rin mga kapatid, yung smallest tablet, galing China naman. Kailangan mo talaga i-magnifying glass na yata talaga para makita mo siya. Parang meron siyang foam o tula na nandun. Andito rin yung smallest, calendar. Grabe. Talagang para sa mga malilinaw mata, pwede sa inyo ito. At saka itong The Little Prince, napakaliit din. At ito smallest miniature collection of Shakespeare. Good luck kung mabasa mo talaga yan ng mabuo. At syempre mga kapatid, ilan lang ito sa mga highlights nga na nandito sa first building dahil mamaya, bibisitahin naman natin ng ilang artifacts at saka ilang mga, kumbaga, yung kilala sa mythology ng Philippines. Yan, malalaman at makikita niyan sa aking pagbabalik dito pa rin sa Book Museum. So yan muna, babasahin ko. Ito rin pala. Alam niyo ba, ito yung first edition ng 4th book ng Harry Potter. So nandito rin siya sa Book Museum. So ilan lang yan sa mga pwedeng makita at pwedeng basahin dito sa loob ng Book Museum Ethnology Center sa Marikina. Good morning, Lia, Bayaw at mga kapatid. Nako, napapasarap talaga yung pagbabasa dito sa Book Museum Ethnology Center sa Marikina. Itong binabasa ko, ito lang naman yung pinaka-cover o pinaka nasa front nitong museum kung saan ito yung history ng publishing in the Philippines. Ang nagsulat o nag-publish mismo ay yung may-ari na si Attorney Dominador Buhain. Pero bukod dito sa mga libro, mga kapatid, nako, bukod sa mga na talagang mag-e-enjoy ang mga book lovers, talaga makikita rin dito yung mga artifacts. Kaya naman yung mga history lovers dyan, perfect place din to para sa inyo. Gaya na itong katabi ko, ito po yung isa sa mga Igorot warrior or hunter na talagang meron pa siyang 4 na bungo. Ayan, no? Ifugao head hunter. Medyo scary. Bukod dyan, andito rin yung mga, pinagtabi-tabing mga, binuo na mga buto ng isang baboy ramo o wild boar. Imagine, napakalaking baboy ramo niya, no? Ayan, ilan lang yan sa mga artifacts na nandito sa area namin. Pero bukod dyan, meron pa sa Southern Philippines na nakolekta. Nandiyan din yung mga espada, mga iba't ibang mga sandata yan, mga kapatid, na ginagamit nga ng mga katutubo nating ng mga Pilipino. Meron ding mga damit at saka mga dito sa Cordillera region, ako talagang parang nasa Cordillera ka na dahil nandiyan yung iba't ibang mga headgears dito. Meron din dyang tabayag lime containers or sanganga, ayan, no? Iba't iba yan. Kumbaga yung mga nganga containers mula sa paa, sa scrotum, sa kabuto ng hayop, yan yung pinaglalagyan ng mga nganga ng ating mga kapatid na nasa, mga katutubong kapatid. At meron din dyan mga kapatid, dito naman sa pwesto ko ngayon, ito yung ilan lang sa
Ifugao Baki performers. Isa yan sa mga ritual nila dyan sa Ifugao. At ito para mas bigyan pa tayo ng idea tungkol dito sa Book Museum Ethnology Center, makakasama natin ng Business Development Officer nila na si Ms. Jorzel Virtusio. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Ma'am, paano ba umabot sa ganito karaming collection yung nandito ngayon sa museum ninyo? Yung may-ari po kasi na si Attorney Dominador Buhain ay isang traveler po. So, isa siyang most traveled man in Asia. So, in 50 years of traveling, marami po siyang nakolektang mga items. Isa na po dito yung mga items galing na Cordillera. 50 years of traveling? Yes. Bakit? Gano'ng karami na po ba yung napuntahan niya? Ilan taon po siya nag-start? 20 years old. 20 years old? Yes. So mga nasa 70 plus Yes, na ngayon 70. si... My God, ilang bansa na napuntahan niya? Kasi kanina pinakita natin yung mga iba't ibang mga libro galing sa iba't ibang bansa. Yes, more than 200 countries Oh my! na po. Napakagaling. And in the Philippines, 88 provinces. 88 provinces. Yes. Grabe, napakadami. So, talagang napakahilig niya pong mag-travel. Oo, at nakita namin, ma'am, no, karamihan dito ay talaga mga rare. Yung mga, yung mga items na nandito. Pero bakit niyo po inopen sa public? Anong reason lang ni Attorney Dominador Buhain? Yes, ang gusto po ni Attorney Dominador Buhain ay para ma-preserve at para ma-share po ang kultura ng mga Cordillera. Kasi alam naman natin na napakayaman ng kultura ng mga taga Baguio. Gayun din po yung mga ibang provinces ng bansa natin. I see. O sige, ma'am. I think maganda, invite niyo po yung public na mabisita itong book museum ninyo. At the same time, parang meron kayong mga upcoming events lamang. Yes, iniimbitahan ko po kayo kung gusto niyo ng kakaibang experience ngayong summer kasama ang mga barkada o mga miyembro ng family niyo. Bumisita po kayo dito sa Book Museum Ethnology Center para makita niyo ang iba't ibang kultura at makapagbasa din po kayo ng mga libro dito. Meron din po kaming mga iba't ibang events gaya ng Vloggers Day at Books plus Food promo. So, every time po sir na bibisita sila dito, magkakaroon sila ng discount sa iba't ibang restaurant. Ay, akalain mo yun. Meron ka ng history na nalaman. Meron ka pang libre pagkain. Sir, O, pwede pala yun. Oh. Yes, bago ko rin po makalimutan, meron din po si Sir Dominador Buhain na isa pang collection sa Cavite. So, yun naman po international collection. Wow, kulang pa pala yung nakita namin dito. Meron pa pala sa Kaunti Cavite. pa lang po. Pahapyaw pa lang pala yun. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Salamat. Jorzel Virtusio. Ayan nga po, mga kapatid, itong Book Museum Ethnology Center, pagpapakita lang to na ngayong summer season, hindi dahilan para kahit bakasyon ng mga kabataan, hindi dahilan para makalimutan nilang magbasa at alamin nga ang history ng ating bansa, 'di ba? O ng iba't iba pang mga bansa dito sa buong mundo. Kaya naman maganda, no, bisitahin natin to at alam natin kahit gaano kalakas na nga yung kumbaga yung internet, 'di ba? Kahit iba nagbabasa e-books, dito meron pa ring lugar para sa mga mahilig magbasa doon sa physical na libro. At meron pa kayong bonus na mga artifacts. So yan muna pinaka-reaction ng Mobile 5 mula rito sa Marikina. Balik sa studio, Miss Leah. Thank you very much. Salamat. Nakakatuwa naman, may book museum. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.